Patuloy pang nadadagdagan ang naghahain ng anti-political dynasty bill sa Kamara. Ayon kay House Speaker Faustino Boji III, siya mismo ay maghahain din ng panukala ukol dito kahit paggaling din siya sa isang malaking pamilya ng mga politiko. Yan ang ulat ni Mela Las Boras. Bilang bahagi ng mga bagong reforma sa Kamara, inanunsyo ni House Speaker Faustino Boji III na maghahain siya ng anti-political dynasty bill. Ayon kay Speaker D, alam niyang maraming tataas ang kilay rito dahil siya mismo galing din sa isang malaking pamilya ng mga politiko. Pero napapanahon na raw para mabigyang linaw na kung ano nga bang ibig sabihin ng political dynasty at makatutulong din ito para mas marami pang Pilipino ang makapaglingkod at makibahagi sa pamahalaan. Sa totoo lang po, marami po akong pamilya na nasa pwesto. Pero may ilan din naman pong natalo sa eleksyon. Sa uli, taon bayan pa rin ang nagpasya kung sino ang gusto nilang mamuno sa kanilang mga lugar. Kaya samahan po ninyo kung isulong natin ng isang panukalang batas na magbibigay ng malinaw at makaturungang definasyon ng political dynasty. Suportado naman ng ilang kongresista ang naging pahayag ni Speaker D. Lalo pat iniuugnay rin ang political dynasty sa issue ng korupsyon. Talagang yan ang patunay na handang magsakripisyo si Speaker Boji D para sa reforma at sa kapakanan ng ating bayan. We really have to define what political dynasty means without infringing on the individual rights of the person, because a person's vote, if you are given the right to vote, you also have to be given the right to run in office. Sa ngayon, may mga nakahain na ring anti-political dynasty bills sa Kamara at patuloy pa itong nadadagdagan. Pinakabago riyan ang House Bill No. 5905 ng Akbayan Reform Bloc. Tingin ko po ang version na ito ay pinaka-comprehensive. Simpleng-simple lang po ang gustong sabihin ng batas na ito. Una ay kapag kayo ay magkamag-anak hanggang 4th degree of consanguinity or affinity, ibig sabihin na hanggang first cousin, tatay mo, asawa mo, anak mo, biyanan mo, lolo mo, ay hindi po pwedeng tumakbo sa kahit anong posisyon na public elective official. Pangalawa, kapag gusto nyo tumakbo sabay, hindi rin po pwede. Or kapag ikaw ay magsasucceed sa isang posisyon na kamag-anak mo or meron kang kamag-anak na nag-hold pa ng ibang posisyon, ay hindi rin po pwede. Panawagan pa ng grupo, sana'y suportahan din ng Senado ang panukala. Kahit kasi maipasa ito sa Kamara, wala ring patutunguhan kung matutulog lang sa Senado. Kailangan natin ito, hindi lang dahil kokonti lang ang may hawak ng kapangyarihan, kung hindi para sa atin, para maging maunlad at maayos at progresibo ang Pilipinas. Mela Las Boras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.